Hallelujah. Praise the Lord. Tayong lahat ay tumayo sa oras na ito at atin pong idulog ang mga panalangin ito. Amen. Praise God. Nantay ko Sister Eva kanina kung sisirit pa ng isang testimony kung mayroon pa. Nagpapasalamat po kami ni Sister Cynthia. Amen. Amen. After this 32 years in the making. Amen. As we celebrate, amen, our anniversary. Since kami po ay kinasal 1992. Kung hindi ako nagkakamali, tama ba, Sir Cynthia? Tama. Mahalaga sa mga babae kasi kapag tinatandaan po yung wedding nila date. So, salamat po mga kapatid, mahigit 3 dekada na kami po ay nagsasama bilang mag-asawa sa biyaya po ng ating Panginoon. Hallelujah. At 12 years na kami po ay kasal na noon nung kami po ay pumunta rito sa Hong Kong. At sa darating po na January 8 ay 2 decade na rin po kami na naglilingkod sa Panginoon dito po sa Hong Kong. So 20 years in the making. Amen. So talagang ang biyaya ng Panginoon ay sagana. Amen. Kung hindi dahil sa Kanya, hindi tayo nakapagpatuloy at wala po tayo dito, mga kapatid. Pero dahil mahigpit ang hawak din ng Panginoon sa atin. Amen. Habang ikaw ay nagtitiwala at humahawak sa kanyang mga pangako, lalo ka rin niyang hindi bibitawan at ikaw ay hahawakan ng mahigpit para hindi tayo mawala sa kanya. At yan po ang napakagandang grace ng Panginoon sa ating buhay. Na napakapalad po natin, amen, kung tinawag man tayo sa edad na hindi po natin inaakala, yun po ay tamang timetable ng Panginoon sa atin. Amen. Praise God. Nasa Kanya lahat ang desisyon, kaya nagpasalamat po tayo ng lubusan dahil sa Kanyang pag-ibig. Amen. Ay tinawag po tayo out of millions of people that created on earth. Amen. You and I are the one chosen by God. Amen. To be His family, to be a part of His family. At isa tayo sa pinaghandaan ng Panginoon. Amen. Ng mansyon sa langit. Oh, hallelujah. So, lahat ng excited na makita yung kanyang mansyon sa langit, magsabi ng praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise God. Hindi ko po alam kung anong itsura yung mga mansions po natin doon kasi pinangako ng Panginoon, meron tayo eh. Tig-isa tayo mga kapatid at huwag kayong mag-alala. Ang puhunan lang po natin, maging matapat tayo sa Diyos. Mapapasa atin yon mga kapatid, isang araw. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Naka-reserve na yon mga kapatid. 2,000 years ago pa. Hinanda na yun ng Panginoon. Grabe. Hindi yun ma-spoil, hindi yun masisira. Dahil lahat ng klase ng precious stones ay naroon sa ating mansions. Marami pang mga bato, mga kapatid, na mamahalin na hindi po natin nakita. Maybe ang diamond, gold, familiar sa atin. Pero yung mga onyx, mga kapatid, talagang hindi pa natin nakita yun. Yung talagang genuine na mga bato. Amen. Praise God. Baka po yung gate mo, Sister kalimutan. Vicky, mga kapatid, ay gawa ng diamond. Grabe. Ano? Yung doorknob natin, mga kapatid, sa Pilipinas at dito, pukpukin mo lang martilyo, wala, sira na, makapasok na yung magnanakaw. Pero siguro yung doorknob natin, mga kapatid, sa pintuan natin sa ating mansion, amen, diamond po yun na pure. Hallelujah. Biruin mo, mga kapatid, sabi ng Bible, yung description ng Bible, yung daraanan mo, talagang salamin na ginto, gaano kakintab yan? Amen. Praise God. Salamin na ginto, mga kapatid, pwede ka magsalamin sa sobrang pure gold. Ano lang yun? Kalsada lang yun, Brother Jeppy. Ano? Streets of gold, ang sabi ng Bible. Biruin mo, mga kapatid, sa bahay natin, paglabas natin, kung hindi simentado, bato-bato, mga kapatid. Amen. Maputik pa kung nasa bundok ka, no? Lahat yung swilas ng tsinelas mo, kapal-kapal.
Amen. Pag lumakad ka, pero doon, paglabas mo, mga kapatid, grabe. Pure gold. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. At yan po ay nakalaan para sa atin. Kaya wag po nating walain yung opportunity na ito. Kaya tinawag tayo ng Panginoon dahil gusto niyang mayroon pong titira doon sa kanyang hinanda. Shall we say, praise the Lord? Hallelujah. To God be the glory. No, hindi ako ang mangangaral sa inyo, mga kapatid. Appetizer lang po yun. At idudulog natin itong mga prayer request na ito. Amen. Praise the Lord. So, ang hirap basahin ito, Steno yung iba eh. Okay. Rohel Mascarinas. Ayan. Para sa kanyang kagalingan. Amen. Makating lalamunan, mga kapatid, at meron pong plema, mga kapatid, na naka-block po sa kanyang lalamunan. So, ipanalangin natin na ito po ay malusaw at mag-disappear at gumaling na po sa lalamunan po ni Sister Rohel. And pahabol kay Sister Cheryl, mga kapatid, complete healing sa cough and stomach ache. Kay Daryl James Kuyasan, at guidance din and protection sa Gados and Kuyasan family. So tayo po'y dudulog sa Diyos. Panginoon, maraming salamat na until now, hindi ka nagbabagong tumutugon sa mga panalangin po namin. Marami ka ng pinagaling, marami ka ng ginawang milagro, Panginoon. At hanggang ngayon, Panginoon, ay gumagawa ka pa rin at magpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman. Kaya, O Diyos, amin pong idunudulog sa iyo, Panginoon, ang kagalingan ng mga anak mo na nabanggit ang kanilang pangalan, Panginoon. Kaya Daryl James Kuyasan, Panginoon, ang Gados and Kuyasan family. Ikaw po ang nakakaalam, Panginoon, sa struggle ng kanilang buhay. Lord, igawad mo ang makalangit mong kagalingan, Panginoon, sa Kuyasan and Gados family. Maging, Panginoon, kay Brother Rohel Mascarinas, Lord, ano man ang cause nito, Panginoon, hallelujah, ikaw ang magbigay sa kanya ng complete healing, O God. Ang plema, Panginoon, na nakablock sa kanyang lalamunan, ito po ay malusaw, mag-disappear, Panginoon God, at siya'y makatanggap ng kagalingan, Panginoon. Hallelujah. Kay Edna Ledesma, Panginoon, ikaw po ang mag-intervene sa kanyang sitwasyon, Panginoon. Bigyan mo siya rin ng kagalingan, Panginoon, sa kanyang pangangailangan sa peace of mind, Panginoon. Hallelujah. Sa kanyang trabaho, kanya pong maipok araw-araw, Panginoon, at bigyan mo siya, Panginoon, ng malalim na pagtitiwala sa iyo. Sa panahon na makaharap siya ng mga problema, Panginoon, siya po ay magtatagumpay. Hawakan mo ang kanyang buhay, gawin mo siyang matapat sa iyo, Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat. Ikaw ang magbago, Panginoon, sa kanyang surroundings, Panginoon. In the name of Jesus Christ. At ganun din ang pangangaral ng mga salita mo sa araw na ito. Dalangin namin na gamitin mo, Sister Cynthia, na mangaral po ng mga salita. Kalagan mo ang iyong salita mula sa kanyang bibig, na ito'y maging pagkain ng aming kaluluwa. Hayaan mo, Panginoon, ang langis ng iyong Espiritu, ang siyang ipunas mo sa kanyang bibig, Panginoon, upang kaming lahat ay mapalakas, ma-encourage, Panginoon, that there will be a phenomenon, revival, the outpouring of your Spirit in our soul today. Father, thank you, Lord. We bring back to you glory, honor, thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Can we give a hand clap of worship and glorify the name of the Lord? Hallelujah. We bless your holy name. Amen. So, sa hindi na pagtatagal, akin na pong binibigay kay Sister Cynthia ang pagkakataon. Sabihin natin, God bless Sister Cynthia. Thank you, Pastor. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Isang malakas na palakpak sa Panginoon. Amen! Hallelujah! 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 You know, mga kapatid, this is the first Friday of the year. So, ibig sabihin of it is the first Friday of the year. Amen. Kailangan simulan natin ito ng talagang on fire worship sa Panginoon.
Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Parang hindi naman convincing ang palakpak niyo sa Panginoon. Woo! Glory to God. Hallelujah. Yes, come on, let us welcome the presence of the Lord in this place. Let us worship God. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Thank God for this opportunity. Amen. That God will going to use me. Amen. To bring the message of God. Praise God today for everyone. Amen. So let's open our Bible in 2 Corinthians chapter 3 verses 2 to 3. Amen. Hallelujah. Nakita na po mga kapatid. 2 Corinthians, amen, chapter 3 verses 2 to 3. Praise God, you have your Bible with you. We can read it. Amen. Hallelujah. So, hintayin natin, Sister Vicky. Praise God. Nakita niyo na po sa Bible niyo? 3. Verses 2 hanggang 3. Kita na? Okay. So, ang sabi dito mga kapatid, ye are our epistle written in our hearts, known and read of all men. In verse 3, for as much as ye are manifested, declared to be the epistles of Christ. Sabihin niyo, epistles of Christ. Ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not in tables of stone, but in fleshly tables of the heart. Blessed be thy name, Lord Jesus. God, ikaw ang aming tinataas at pinupurihan, Panginoon. Nabasa ang iyong mga salita, and I pray kalagan mo, Panginoon, O God, ang kapangyarihan nito. Lord God, ang pangangaral ng salita mo, God. Lord, hindi ito just a tinkling cymbals, Lord, but make it powerful sa bawat hearers, sa bawat listener, Panginoon, ng iyong mga salita. Lord God, habang magbukas ka, Panginoon, ng bawat puso upang maitanim ang mga salita mo, O God, na mapakikinggan po namin sa araw na to, Panginoon, O God. In the name of Jesus, I pray there will be healing and there will be deliverance. There will be salvation and miracle, Lord God, that will going to happen. Lord God, as your words, as your message is being delivered, God, I pray for your anointing, Lord God. Lord, wala kaming magagawa kung wala ka, Panginoon. Patuloy kaming nakadepende sa pagkilos mo at sa kapangyarihan mo, Panginoon. Lord, I pray, oh God, move and touch everyone, oh Lord. In the name of Jesus, gawin mo kaming attentive, Panginoon, oh God. And let the spirit of His slumberness, oh God, in Jesus' name, oh God, be flee, O Lord, in Jesus' name, hallelujah. But let there be attentiveness, enthusiasm, Lord God, hallelujah, sa pakikinig ng salita mo, Panginoon. In the name of Jesus, God, we thank you. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Isang malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Glory to God, glory to God. Hallelujah. Amen. Last Wednesday, Pastor Plaza preached about, with a title, No Fear This Year. And yesterday, amen, the message of Brother Joel is, this year, new me. Amen. This year, new me. Praise God. Kaya nung napakinggan ko, mga kapatid, ang kanilang mga titles, mga pangangaral, sabi ko parang pare-parehas yata kami. Because this day, mga kapatid, the title of God's message is New Year, New Page. Bagong pahina. Amen, ng ating buhay. New page, new chapter. Praise God. Hallelujah. Sabihin po natin sa ating katabi, New Year, new page.
Yes. Amen. Bagong pahinga. Pahina. Bagong page, bagong pahina. Amen. Ng ating buhay. Pwede na kayong makaupo, mga kapatid. Praise God. Have you remembered, amen, the preaching of Pastor Librado about living letters? Naalala niyo yon, mga kapatid? Living letters. We are the living letters of God. Sent by the Spirit of God. And we are, as we have read, the epistle of Christ. Amen. That minister to the people. Amen. Written not with ink, but with the Spirit of the living God. Praise God. So napakapalad po natin. Amen. Dahil, mga kapatid, tayo ay nagiging, anong letter? Nagiging sulat. Alright? Nakabasa na kayo ng sulat? Kala ko hindi pa kayo nakabasa ng sulat eh. Praise God. Tayo ay nagiging sulat ng Diyos. Amen. At if it is, when we talk about sulat, letters, may dala-dala itong mensahe. Praise the Lord. May mensaheng dala-dala ang sulat. Hindi lang siya parang sulat lang. May mga sulat na love letters. Di ba? Mga sulat, mga notices, lalo na mga billings. Praise God. So maraming sulat, mga kapatid. Amen. So mga kapatid, amen, sa araw na to, mga kapatid, as we open, amen, this 2024. Grabe, no? 2024. Ilang years na kayo dito sa Hong Kong? May mga 20 years, 30 years, 10 years. Ewan ko kay Sister Flora. 34 years. Grabe. 2 years lang ang edad ninyo sa marriage namin. Ang agwat, mga kapatid. Amen. Praise God. Now, we are the living epistle read by men. Binabasa pala tayo ng mga tao. Praise God. At kung ano ang gawa natin, ano ang action natin, ano yung mga sinasalita natin, yun ay nababasa nila sa buhay po natin. Amen. Sabi dito, mga kapatid, we are the epistles of Christ, written not with ink, but with the Spirit of the living God. And as an epistle of Christ, amen, ano kaya ang dala-dala nating mensahe? How do they read us? What do people read on us? Ano ang nababasa nila? Amen, sa buhay po natin. Since we have the message. We have the message of Christ. Because we are the epistles of the Spirit, or we are the epistles of Christ. Amen. Meron po akong nabasa, mga kapatid. Amen. Ang sabi dito ni Dwight Moody. Praise God. Sabi niya, I remember reading of a blind man who was found sitting at the corner of a street in a great city with a lantern beside him. So meron daw siyang nakitang blind, na bulag na tao, mga kapatid, na nandun siya, mga kapatid, sa isang corner na isang napakalaking city, and beside him ay mayroong lantern. So ibig sabihin, may lantern, may ilaw. Nakatabi siya doon. At merong isang tao na lumapit sa kanya. Ang sabi niya, mga kapatid, bakit ka nakaupo sa tabi ng lantern? Samantalang bulag ka. Ano yung use ng liwanag na yan? Samantalang the same thing din naman na madilim kasi blind ka. What's the use? Bakit ka pa nandyan sa tabi ng liwanag, sa tabi ng ilaw, ng lantern na yan, samantalang hindi mo naman makita yung liwanag? Anong sabi, mga kapatid? Amen, ng blind man na to. Ang sabi niya, the blind man replied, I have it so that no one may stumble over me. Para wala daw matisod. Para wala, mga kapatid, na madapa. Maari, mga kapatid, madilim na nga, mga kapatid, no, bulag na nga siya. Praise God, wala siyang nakikita. Baka mga kapatid, amen, yung mga nakakakita sa kanya, tisog-tisurin na lang siya.
Amen. Kaya sabi niya, parang sinasabi niya, bulag ako, pero may ilaw dito. Amen. Kaya hindi nyo lang ako basta lalampasan. Amen. Iiwasan siya. Praise God. Or mga kapatid, amen, walang madisgrasya sa kanya, walang madapa sa kanya. Praise the Lord. We need the light. Praise God. Kailangan natin yung liwanag. You know why, mga kapatid? Dahil kung walang liwanag na makikita sa buhay po natin, and then here we are read by man, mga kapatid, ano ang mababasa nila? Praise God, na tayo nandito, mga kapatid, nakikilalang tayo ay na kay Kristo. Ay mga kapatid, amen, nandito tayo sa loob ng church. Praise God. Hallelujah. Ano ang makikita nila sa atin? Tayo ba ay magiging blessing? O tayo ba, mga kapatid, ay magiging katitisuran? If we don't have the light of Christ in us. Di ba napaka-importante, tama mga kapatid, yung bulag. At sa ating buhay, mga kapatid, na naglilingkod o buhay na nandito sa lupa. Praise God, hallelujah. Kahit na sabihin na hindi tayo Kristiyano, praise God, amen, tayo pa rin ay binabasa ng mga tao. Yes. Praise God. Kaya mga kapatid, no, kapag pumunta ka sa isang lugar, amen, at hanapin nila yung pangalan. Kilala nyo ba si so and so? Kilala nyo ba si Pedro? Sinong Pedro? Yung lasinggero? Di ba mga kapatid? Meron silang, ang tawag dito mga kapatid, pagkakakilanlan sa kanila. Amen. Because yun ang kanilang nababasa. Kilala nyo ba si Juan de la Cruz? Sino yung tamad? Diba? Si Juan, laging Juan tamad. Praise God. Pero di ba napakaganda kapag alam nila, mga kapatid, amen, kilala nyo ba si Hilenitong? Yung laging may dalang pagkain. Of course, mga kapatid, di ba? Kahit sa trabaho, amen, kilang because sa kanyang identity. Sa kanyang pagiging giver. Praise God. Kilala nyo ba si ganito? Sino yung worshiper? Grabe kung lumundag magpuri. We are read by men. Paano natin ngayon ipapabasa yung ating buhay sa iba? Habang tayo, we're being observed. Anong sabi mga kapatid ng Roman? We're being surrounded by clouds of witnesses. Daming tao, daming matang nakatingin sa atin, mga kapatid. Praise God. And I don't know, mga kapatid, ako na ginagamit ng ating Panginoon ngayon na mag-deliver ng kanyang mensahe. I believe you, I am being read. Amen, by you. Binabasa niyo ako. Amen? Paano ako mangaral? Paano ako mag-deliver? Mga kapatid, ano yung buhay ko? And it's very dangerous for me, actually. Praise God. Kasi baka mga kapatid, magbabounce back, amen, yung aking mga nilalabas na salita. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Glory to God, glory to God. Amen. Now, 2023, amen, has passed. Wala na. Tapos na ang 2023. Wala na tayong magagawa. Hindi mo na pwedeng ibalik pa yung 2023. Amen. Hindi mo na pwedeng ibalik pa yung kahapon. But we have 2024 coming. Praise God. Yung 2023 tapos na. Tapos na yon. Amen. 2024, blanco pa. Right? Blanco pa, mga kapatid. But if we will review our life, amen, in the past, in 2023, and you will rate
yourself. I-rate po natin ang self natin from 1 to 10. Ano kaya yung ating grade? Praise God. Amen. Tayo mismo. Amen. I-rate natin from 1 to 10. Yung ating buhay last 2023. Praise God. Ano yung rate natin? Ano? Pass, failed, or excellent? Tanging kayo ang nakakaalam. Ako ang nakakaalam sa buhay ko kung failed ba ako, passing grade, amen, or excellent. And you yourselves, kayo ang nakakaalam. Amen. Kung i-rate natin, i-review natin from January 2023, amen, to December 2023, praise God, ano yung rate natin, mga kapatid, sa harapan ng ating Panginoon? Ano yung rate natin sa harapan ng mga tao? Pass, failed, or excellent? Parang tahimik tayo, ano? Parang nag-iisip. Palakpakan natin ng Diyos, mga kapatid. We are being read. Our action, the words from our mouth na nilalabas, mga kapatid, the things that we do, amen, the way we walk with God, amen, our life with Jesus, amen, our worship, our prayer, our faithfulness. Binabasa yun sa atin. Paano tayo mag-handle ng problems? Paano tayo mag-handle ng mga difficulties? Paano tayo mag-handle, mga kapatid, ng mga conflict? We are being read. Praise God. Amen. Lagi kong ginagamit, mga kapatid, si Sister Cynthia Haula. Kilala niyo yon? Every time, Sister Lenny, every time nakakausapin mo siya, sis, kumusta ka na? Ay, mabuti ang Diyos. Praise God. Amen. Laging may provision ng Panginoon. Laging positive. Yeah. Pero kung isi-stretch mo ang kanyang buhay, punong-puno siya ng problem. Punong-puno siya ng mga pagsubok sa kanyang buhay. Pero kapag tanungin niya natin, mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Praise God. Hallelujah. And may mga times, mga kapatid, nakakasama namin siya sa panalangin. Lagi mong maririnig sa kanya, Lord, salamat kay ganito, salamat kay ganyan, salamat, Panginoon. Halos lahat ng mga ginamit ng Panginoon sa kanyang buhay. Thank you, Lord, sa kanyang buhay. Wow! Salamat kay Pastor Holt. Salamat sa kanyang asawa, kay mga pastors noon pa, mga kapatid. Amen. Hanggang ngayon, binabanggit niya sa kanyang mga panalangin at pagpapasalamat. Salamat sa aking kapatid. Salamat kay ganito. Salamat sa iyong goodness. Wow! Thankful heart. Bakit ko nabasabi? Nababasa ko siya. At nagiging encouragement ito sa akin. Amen, para makilala ko, Lord, oo nga, no, kailangan kong magpasalamat sa kanila. Amen. Ipinapanalangin sila. Kailan ba natin huling pinanalangin at pinasalamatan? Lord, salamat, mayroon akong magulang, amen, na nagpalaki sa akin. Salamat sa pamilya ko, sa asawa ko, sa aking mga anak. Maaring may problem, pero salamat pa rin. Amen? Kasi kung wala sila, wala naman tayo eh. Amen? Salamat may pagsubok. Amen? Dahil kung minsan ang pagsubok na to, ang siyang nagdadrive sa atin para lalo tayo na maging mainit at dumulog sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Kung puro pagpapala tayo, mga kapatid, amen, hayahay ang buhay natin and sometimes nakakalimutan natin ng Diyos. Kasi walang pagsubok eh. No, walang magpupus sa'yo. Pero kapag kami pangangailangan, ay grabe, pintuan pa lang. Amen? Pintuan pa lang, hagulgul ka na, hinahanap mo na yung altar ng Panginoon. Am I right?
Amen. Halos tatakbo ka na, mga kapatid. Amen. Sa altar para umiyak, sumigaw sa ating Panginoon. Amen. Kahit na sabihin natin, busy ako, kailangan ko ng ganito. No. Hindi mo mapapalampas na kailangan mong tawagin ng ating Panginoon. Kasi may pangangailangan ka eh. Praise God. Pero kawag walang pangangailangan, mga kapatid. Amen. Okay lang. At saka na, Lord. Mamaya na, Lord. Amen. Praise God. Mamaya na ako. Mamaya. You know, mga kapatid, kapag ka may mga problem at pagsubok, kayang-kaya natin, mga kapatid, mag-pray and fast. Nagsiset tayo ng mga prayer and fasting natin, mga kapatid. Pero kapag ka-okay na, nakakalimutan ng hirap mag-fasting. Amen? Ang hirap mag-fasting, ang hirap. Wala kang mabanggit sa panalangin mo. Pero buti na lang, mabuti ang Diyos. God is in control. Amen. Hallelujah. You know, mga kapatid, binabalance niya. Amen. Ang buhay po natin. Binabalance niya ang paglilingkod natin, mga kapatid. Praise God. Dahil kung lagi na lang provision. Amen. Wala kang paghihirap. Praise God. Hindi ka magpupursige. No, even, mga kapatid, yung hanapin mo ang presensya ng Diyos. Why? Okay lahat eh. Okay lahat. Pero sabi ng Panginoon, kailangan ko muna itong tapikin. Kailangan ko muna bigyan ito ng mga konting pangangailangan kasi nakakalimot na. Palakpakan po natin ng Diyos. New Year, new page. If we will review, amen, our 2023 life, praise God, ano ang makikita po natin? Is there anything that you need to improve? Is there anything, amen, any areas in our life that you need to recover na nawala sa buhay mo? If we will review, amen, ano bang dapat kong i-maintain? Ano bang dapat kong i-increase? Ano ba ang dapat kong i-improve? Ano ba ang dapat kong alisin? Amen. Ano ba ang dapat kong ibalik na nawala, na ninakaw ng kaaway? 2023 has passed, but you have 2024 blanco. At nasa atin, mga kapatid, amen, kung ano ang ilalagay natin sa pahina na ito, sa page na ito ng ating buhay. Praise the Lord. Na kung nakita mo, may mga dapat i-improve, may mga dapat i-recover, may mga dapat alisin, amen, may mga dapat na i-develop. Praise God. This is our chance. On this year, amen, 2024, may mga bagay ba na hindi pa natin nagawa? May pagkakataon tayo na pwedeng gawin, amen, sa unang pahina, amen, ng iyong buhay, amen, on this new page of your life. Hallelujah. Now, mga kapatid, New Year, maraming mga quotation, encouragement na ating, amen, nare-receive. Amen? At meron akong nabasa, mga kapatid, sa isang quotation ang sabi niya, may the coming year bring you joy and success. Ang ganda. Wish and prayer. Wishing you a prosperous new year filled with happiness and new opportunities. Wow. Amen. Sabi niya, as we bid farewell to the old, embrace the new year with open arms. Habang nag-farewell ka na sa 2023, embrace the new year with open arms. May it be a year of growth, achievement, and fulfillment. Ang gandang encouragement.
ang gandang wish, ang gandang panalangin. Praise God, amen, na ibinibigay sa atin mga kapatid. Hallelujah. Good and nice prayer. Good wish and a nice prayer. But the point is, nasa atin ang susi. Amen? Nasa atin ang pencil, ang ballpen, kung paano mo ito isusulat sa bagong pahina ng iyong buhay. Nasa atin. And God is there for us. Amen? To lead and inspire us. But it's up to us. Palakpakan natin ng Diyos. Glory to God. Glory to God. You know, mga kapatid, sa Revelation may tinatawag na book of remembrance. Lahat ng ating mga ginawa, amen, nakasulat doon. And one day, haharap tayo sa Panginoon. At pagharap natin ito sa Diyos, mga kapatid, bubuksan ang book of remembrance. Now, mga kapatid, kung i-dramatize po natin, nasa harap ka, amen, ng ating Panginoon at bubuksan yung book of remembrance na yon, na kung saan nandun ang lahat ng detalye, lahat ng mga ginawa mo, mga kapatid. Maaring tatanungin ka, nung ikaw ay nasa lupa, ano ang iyong ginawa? Praise God. Hindi ka pwedeng magsinungaling doon. Kasi para itong nasa television, nasa screen, magpa-flashback. Isusulat lahat. Amen. Makakatingala kaya tayo sa Panginoon? Makakaharap kaya tayo, mga kapatid, na amen, na pagmamalaki or what, mga kapatid? Lord, grabe yung ginawa ko, grabe yung effort ko. Amen. Siguro lahat tayo nakayuko. Maaring iyak tayo ng iyak. Amen. At may pagsisisi. Pero napakapalad, amen, ng mga Kristiyano, na mga tao na pagbuklat ng Book of Remembrance. Amen. Nakikita yung mga good things. Mababasa, mga kapatid, yung mga good things na ginawa po natin sa, amen, sa ating Panginoon. Oh, you are faithful. You are a worshiper. Amen. You are a giver. You are... Sabihin mo na lahat ang mga dapat sabihin. Praise God. Paano ang nakalagay? Puro negative. Sabihin ng Panginoon, hindi kita kilala. Praise God. And there is also a book of life. Book of life. Kung saan sa book of life, nandun, sinusulat, amen, yung pangalan natin na tumanggap sa Panginoon. Praise God. Nakasulat doon. Pangalan po natin. Kung maaring kailan tayo nabautismohan, paano natin tinanggap ang ating Panginoon. Praise God. Pag binuksan yung book of life, at tinawag, nag-roll call, nandun kaya yung pangalan natin. Praise God. O naisulat na yung pangalan, pero nabura. Na-erase. Kasi, hindi nagpatuloy. Amen? Hindi natin alam kung ano ang daladala ng 2024.
Praise God, na-overcome natin ng 2023. Nandito pa rin tayo na naglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Victorious tayo 2023 until now. Amen. We are calling the name of Jesus, serving God faithfully. But how about 2024? Dahil may mga kilala tayo, mga kapatid. Praise God. Amen. Ilang years na naglilingkod sa Panginoon nung dumating ang pandemic na wala. Praise God. Amen. Ilang years na naglingkod sa ating Panginoon. Amen. Umuwi ng Pilipinas. Hindi nagpatuloy. Sayang yung mga pages. Amen? Na nandun sana siya. Victorious sana siya. Now, papayag ba tayo, mga kapatid, na nitong 2024, mga kapatid, amen, ay hindi natin matatapos, amen, ang ating paglilingkod sa ating Panginoon? Amen? No, 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 no. Amen. Hanggang matapos ang taon na to at sa mga susunod pa hanggang sa dumating ang ating Panginoon. My desire. Amen. Hallelujah. Bawat pages hanggang dumating ang Diyos, mga kapatid, I want to become victorious. Amen. Bawat pahina, mga kapatid, bawat pages. Amen. Mayroong victory na nakachap doon. Praise God. Mayroong chap, pass, or excellent. Not failed. Ayaw ko ng failed. If in case, mga kapatid, 2023, na inisip mo na failed tayo, hindi pa ito ang katapusan. Magiging failure lang ang isang Kristiyano. Amen? Sister Mary Jane, kapag huminto na siya. Pero habang ikaw ay nagpapatuloy, may pag-asa. Amen. Pwede nating i-recover, mga kapatid, ang mga failures natin. Amen. Pwede nating, mga kapatid, i-fix pa ang mga kakulangan. Palakpakan natin ang Diyos. Glory to God, glory to God, glory to God. Hallelujah. The last page had gone. You cannot rewind it. Amen. What has been done is done. Tapos na yon. But to the next page, it's new and still blank. New and still blank. We have all the chances, amen, to write down what you want to be. May mga chances tayo, mga kapatid. Anong sabi ng 2 Corinthians 5:17? Let all things be passed away. Let all things become new. All things be passed away. Past is past. But we have a new thing. May bagong buhay. Praise God. How do we start? Paano natin naayusin ngayon, Brother JP? We have the desire. Lord, gusto kong maging maayos ako ngayong 2024. Ni-rewind ko, ni-review ko yung aking buhay. Ang daming pagkukulang, Panginoon. Buti na lang, Sister Flor, hindi pa dumating ang Diyos. Amen? Kasi pagka dumating na ang ating Panginoon, amen, at nandun tayo sa sitwasyon, amen, na marami tayong pagkukulang, marami tayong failures, ay bagsak tayo. Amen? Walang kaligtasan. Or, buti na lang noong 2023, amen, hindi pa kinuha yung buhay natin. Right? Dahil kapag kinuha ng Panginoon yung buhay natin noong 2023 at hindi tayo handa at marami tayong pagkukulang, mga kapatid, amen,
sayang. Sayang yung ating paglilingkod sa ating Panginoon. Praise God. May hope sa Diyos. May pag-asa sa ating Panginoon, mga kapatid. Ang sabi nila, marami tayong New Year's resolution. Maraming nakasulat doon, mga kapatid. Amen. Sabi nga mga kapatid, kung anuhin natin noong tayo nag-aaral, Lord, mag-aaral na ako ng mabuti. Praise God. Magtatap ako. Nung hindi na sa pag-aaral, Lord, hindi na ako magiging lasenggo. O sabihin natin tayo ngayon, mga kapatid, Lord, magiging faithful na ako. Lord, magiging attentive na ako. Lord, magiging committed na ako. Praise God. Dami, mga kapatid, no? But if we don't have God, we cannot do anything. Sa sariling efforts natin, mga kapatid, amen, we cannot do anything. So how do we start then? Praise God. Unang-una, we need connection to God. Kailangan natin ng connection. Praise God. Anong sabi ng John chapter 15 verse 5? I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. Amen. Hallelujah. For without me, ye can do nothing. Without God, we can do nothing. Praise the Lord. Nagdi-decide tayo, mga kapatid. Amen. Go natin for Friday. Ilang years na we are deciding magkaroon tayo ng pang-5 grupo. Kung kailan ba naman tayo nag-decide, doon tayo nag-decrease. Diba? Kung kailan tayo nagkaroon ng vision, amen, na magkaroon ng group 5, amen, doon nag-alisan. Nag-for good, praise God, doon tayo na-stagnant. So, i-rewind natin, failed. Right? Failed tayo, mga kapatid. Praise God. Pero, pag may vision, may goal, may connection sa Panginoon, praise God, and there is the Spirit of the Lord, praise God, ang sabi ng Panginoon, it will bring forth fruit, much fruit. So anong nangyari pala? Bakit na-failed? May promise ang Diyos. Okay? Kung ikaw ay connected, amen, magiging fruitful ka. Ibibless ng Panginoon. Hindi kaya na-disconnect tayo? May disconnection? Praise God. May mga hindi tayo nagawa. Disconnection. Because if we will claim the promise of the Lord, we are connected to Him, mga kapatid, it will give us fruits. And why? Walang fruits. Nakakita na kayo ng punong kahoy? May nakikita ba kayong mga sanga doon, mga kapatid, na dry? Pwede kang mangahoy sa isang punong kahoy na buhay? Nakita na kayo? Amen? May mga sanga na dry. Wala nang, ang tawag dito, wala nang leaves. Dry na. Praise God, pwede mong malutong na siya. Pwedeng hilain, mga kapatid, at kaagad, makukuha mo siya kaagad. Why? Nandun siya, but disconnected. Walang nutrients na nakukuha. Pero ang isang sanga, connected, amen, sa vine, connected sa trunk, sa punong kahoy, ang hirap kayang putulin yan, lalo na kung fresh.
Punong-puno mga fresh na dahon at namumunga. Connected. Na kung ano ang may puno, ang puno, mga kapatid, malusog siya, amen, nakukuha ng sanga. Why? Connected. Connected. But if we are disconnected, you may be in the church, amen, but you are disconnected, amen, to God. We are disconnected, mga kapatid, sa presence ng ating Panginoon. You may be in the church, pero hindi mo alam, drive ka na pala. Wala ka ng pamumunga. Rewind. Hikatarababa. Praise God. Praise God. What do we need to renew? Our connection to God. Yung connection natin sa Panginoon. Praise God, na maaring ninakaw ng kaaway. And you know why, mga kapatid, kung bakit nananakaw? Hindi pwedeng nakawin, mga kapatid, ng magnanakaw ang isang kagamitan natin that are in private hanggat hindi siya nakakapasok. Kailangan muna siyang pumasok sa bahay natin. Praise God. At ano, mga kapatid? The devil, amen, has come to steal, to destroy, and to kill. Hindi tayo mananakawan ng kaaway, mga kapatid, kung hindi siya nakakapasok sa buhay po natin. Di ba? Praise God. Bakit tayo nananakawan? Kasi nandyan ang kaaway sa buhay natin. Praise God. Kailangan natin palayasin yun. Amen. And reconnect ourselves to God. Amen. Hallelujah. And recover what the devil stole from us. Kapag dumating na, mga kapatid, ang kasalanan, praise God, hindi natin namamalayan. Amen. Nandyan na pala ang kaaway sa buhay natin. Amen. Malalaman mo na wala na yung joy mo, wala na, mga kapatid, yung dedication, wala nang commitment, wala nang prayer, wala nang worship. Mga kapatid, wala na yung mga dati mong ginagawa na noon ay malusog tayo. Ninakaw ng kaaway. Nakapasok ang kaaway. Praise God. Palakpakan po natin ang Diyos. Glory to God. Kaya if we will examine ourselves, Lord, ano yung mga nawala? Ano yung mga nanakaw ng kaaway? Praise God. Ang sabi ni David, nung sa Siglag, nakita niya, mga kapatid, na yung kaaway, kinuha lahat ang kanilang mga pag-aari, pamilya, amen, mga kayamanan nila, mga kapatid, amen, pagbalik nila, wala na, nakapasok ang kaaway. But then, ang sabi ni David, praise God, lumapit siya sa Panginoon. Praise God, tumawag siya sa Diyos. Lord, hahabulin ko ba sila? Mahahabol ko ba sila? Praise God, sabi ng Panginoon, mahahabol mo pa sila. Praise God, hindi, mga kapatid, nagdalawang isip si David. Praise God, hindi siya nagsayang ng mga pagkakataon, Sister Vicky. Nung tumawag siya sa Panginoon at ang sabi ng Diyos, go, pursue. Go. Amen. Habulin mo sila and you shall recover. Hinabol sila at na-recover ang lahat ng mga nakuha ng kaaway sa kanila. Nung nandun sa Siglag si David, Brother JP, nung nandun siya, amen, sa lugar ng kaaway, yung Siglag, pag-aari ito ng kaaway. Praise God. Nung nandun siya, Sir Lenny, amen, wala kang mababasa doon na siya ay tumawag sa Diyos. Walang prayer. Kaya andyan, nakapasok ang kaaway. Praise the Lord. Pero nung nakita niya, oh no,
Praise God, na-destroy na siya. Amen. Nawala na yung lahat ng mayroon siya. Praise God. Pero ang ginawa niya, Sir Elma, amen, tumawag siyang muli sa Panginoon. Tumakbo siyang muli sa Diyos. Amen. Lumapit siyang muli sa ating Panginoon. Lord, shall I recover? Marirecover ko ba ito? Yes, ang sabi ng Diyos, you can recover. Praise God. Hallelujah. At sa pagkakataon na ito, sa new phase of your life, this 2024, yung mga nakikita mo na nakanakaw ng kaaway, lumapit ka sa Panginoon. Reconnect, mga kapatid, sa Panginoon. We need reconnection to God. Hallelujah! Reconnection! Reconnection! And we will recover yung blessing na nawala. Praise God. Sister Lenny, praise God, yung mga nawala sa iyo, I believe and I have faith. Amen. More than that, ibabalik ito ng ating Panginoon. How and paano, mga kapatid? Sino ang gagamitin? I don't know, mga kapatid. Pero ang alam ko, kung nanakaw ito at lumapit ka sa Panginoon, mga kapatid, you have the reconnection to God. You shall recover. Marirecover mo kung ano ang nawala sa iyo. We need connection to God. Praise the Lord. Yung connection natin. Hallelujah. Praise God. Ano ang nawala sa atin, mga kapatid? How's our prayer life? Kumusta yung prayer life natin? Kumusta yung worship natin? Kumusta yung commitments natin? Praise God. Hallelujah. And I am so sad. Praise God. Dahil, mga kapatid, kung walang tatawag sa ating connection, walang prayer connection. Praise God. Amen. Nakita niyo kung anong nawala. Praise God. There are times, mga kapatid, amen, kailangan kong magmadali. Praise God, kung anong ginagawa ko sa bahay. Amen, halos bigyan ko ng sleeping pills. Amen, ang mga bata para matulog sila kaagad. Para makaroon tayo ng prayer connection. Praise God. Pero kapag ka, mga kapatid, walang tawag, who will call? Who will ignite our prayer? And there are times, Lord, kahit mag-isa lang, amen, naka-open ang cellphone, nag-ring. At minsan nalalaman ko na lang, call ended na. Nasa prayer ako, wala na palang nag-connect. I understand we have may employer tayo. Lahat ba sabay-sabay? Mga kapatid, lahat ba, mga kapatid? No? I'm sorry to tell this, we need to recover. Kailangan tayong mag-recover kung anong ninakaw ng kaaway. At gusto kong makita natin kung ano yung ninakaw, kung ano yung nawala. Na dati ang mga kapatid, ang grupong ito napakalago. Mga kapatid, every time, mga kapatid, worshiper, giver, soul winner. There is the commitment. Anong nangyari? Nakapasok ang kaaway. Satisfied na lang siguro tayo, mga kapatid. Everything is provided. Everything is provided. Mga kapatid, baka wala tayong problem. Mga kapatid, kaya wala po, mga kapatid. Hindi na-develop yung ating prayer connection. And mga kapatid, glory to God. Glory to God. Gawin po natin ito, mga kapatid, inspiration. Ang Wednesday group is a small group. Very small group. Ilan lang kami.
mga kapatid. But when it comes to prayer connection, there is unity. There is unity. Praise God. Makikita mo, kahit mga newly converts, amen, nakakasali sila. Bihira lang silang hindi makasali. Depende, mga kapatid, sa trabaho nila. But most of the time, kompleto kami sa prayer connection. Praise God. May mga time, di ba, okay naman tayo eh. Praise God. Nakakalungkod. Bakit minsan napapansin ko to mga kapatid eh. Nawala na ako sa outline ko, but I really need to tell this. Minsan napapansin ko mga kapatid. Amen. Hindi pwedeng magsalita. Pero kapag mga kapatid may tatanong at ang lakas ng boses. Kapag mayroong mga kapatid, ang lakas ng boses. Sorry. Pero kailangan nating marinig. Praise God. Silent ako, mute ako. Ganito mga kapatid. May trabaho pa ako. Okay, may trabaho. Habang may trabaho pa ako. Andiyan ang employer. Pero bakit kapag tapos na, okay na, good night, tapos may tatanong, may boses naman. Akong naririnig. Palakpakan po natin ng Diyos. Let the Spirit of the living God, amen, help us, amen, to write down what we want to put, amen, on this new page of our lives. Amen. Praise God. And I pray, mga kapatid, this will encourage us, amen, to do more for God. Reconnect. Connection. Amen to God. And sabi ng Panginoon, I will bless you and I will bring you more fruits. Amen. I will bring you more fruits. Lord, this 2024, ayoko na yung dati kong buhay. I want a new, I want a breakthrough. Amen. Hallelujah. To do more for you. Amen. Yung isusulat ko na doon. Amen. Yung mababasa ako at magbibigay ng encouragement sa iba. Number 2, set a goal. Set a goal and write the vision. Wow. Praise God. Maaring nagtataka, Sir Edna. Sir Edna? Praise God. Taga saan ka, Sir Edna? Cagayan Valley, Ilocana. Amok Basit. Basit. Amen. Makatarok. Makatar. Ano yun? Makataros. Makataros. Amen. Tumira kami sa Pangasinan 8 years. Kaya, hindi lang ako ganun talaga makapagsalita, pero nakakaintindi. Kaya hindi ako mabebenta. Praise God. Glory to God. Set a goal and write the vision. You know, sabi mga kapatid ng Proverbs 29 verse 18, where there is no vision, the people perish. Kung wala daw vision, napapahamak ang tao. So kailangan pala, mayroon tayong goal. Kailangan pala, mayroon tayong vision. Praise God, tayong lahat, mga kapatid. Praise God, lahat. Amen. Dapat mayroon tayong goal sa buhay po natin. Praise God. Nung bago ako sa gawain ng Panginoon, o nung sa ministry namin, at nakaka-attend ako ng mga conferences, siyempre, bago lang, mga kapatid, kailangan, amen, upuan ka lang. Praise God, mga bago ka lang sa gawain. Amen, makikita mo yung mga officials, amen, ng mga ladies. Praise God, naka-uniform sila. Praise God, amen. At nandun sila, naglulupong sila, nandun sila, mayroon silang room na kung saan doon sila nagmi-meeting. Amen, kapag service na, nandun sila sa harapan. So bilang isang baguhan, amen, sa ministry, sabi ko, Lord, one day, mag-uniform din akong katulad nila.
one day, amen, uupo din ako dun sa stage kasama nila. Amen? One day, Lord, gagamitin mo rin akong magtuturo at mangangaral. One day. At alam nyo, mga kapatid, inoobserbahan ko kung paano mangaral sila. And even our pastors, there are time, mga kapatid, nakakuha ko ng mga techniques. Amen, kung paano sila mag-preach. Amen. Sabi ko, one day, amen, there was isang preacher noon, mga kapatid, na invite sa Asinggan. Amen, kapag ka mangaral siya, sabi niya, ha ha! Ha ha! Sabi ko, bawat punto, ha ha! Sabi ko, hala, paano ba kaya mangyari yun? Amen, as in, mga kapatid, bawat punto niya, amen, at tuloy-tuloy siya, mga kapatid, there is that courage, mga kapatid, yung parang may apoy, amen, na hindi ka makakatulog. Maaring siguro kayo ngayon nakakatulog kayo, baka kailangan ko ng, ha-ha! Ha-ha! O, di mga palakpakan natin ng Diyos. Praise the Lord. Amen, mga kapatid. Amen. There are times, mga kapatid, amen, kapag ka nandun na yung mainit na pangangaral at hindi mo alam, mga kapatid, na tuloy-tuloy na, parang inspired ka na ng Holy Ghost, mga kapatid, amen, nagagawa mo yung mga dapat na hindi mo magawa because you are inspired, amen, by the Spirit of God. Napapatalon ka, mga kapatid, na hindi ka dapat tumalon. Amen. Kasi nandoon yung power. Yung power. Praise God. Kaya sabi ko, Lord, gusto kong maging ganyan. Praise God. Para mangarap, para walang matulog. Praise God. Amen. One day, ganito ang gusto kong mangyari. Set a goal. Sa new page na to, ilagay nyo, mag-isip kayo, anong gusto nyong mangyari. Ano yung vision nyo. Praise God. This 2024, Lord, magkakaroon ako ng breakthrough sa aking finances. See? Breakthrough. Kasi yung sabi ng Panginoon, we are the lender, not the borrower. We are the head and not the tail. Above and not. Yes. Yun ang pangako ng Diyos, mga kapatid. Then set a goal para ma-claim natin yung pangakong ito ng ating Panginoon. How to do that? Yes, connection, goal, discipline. Kailangan natin ng disiplina. Kung gusto mo ng breakthrough, mga kapatid, amen, discipline yourselves. Amen. Kung paano i-handle, mga kapatid, yung mga finances. And you know, napakapalad ninyo. Ilang libo na ang inyong sweldo? 30,000? Above? 30,000 above. May mga, sa Pilipinas, ang sweldo lang nila, 10, 15. Amen? Makikita mo na sila sa mga mall, sa mga kainan. Praise God. Pag talaga may celebration. Amen. As in, hindi mo makikita sa kanila na naghihirap sila. Tayo, 30,000 and more. Di ba? Bakit tayo nagkakautang? Bakit tayo nadideficit? Amen? Compare sa kanila. At kapag ka nasa province pa, 10,000 is more than enough. Kasi bakit sa probinsya more than enough? Ang gulay nandyan lang. Di ba? Prutas nandyan lang. Amen. Yung bigas, mga kapatid, probinsya ay umaani, maraming bigas. Ang manok nandyan lang. Ang baboy nandyan lang. Kambing nandyan lang. O baka, nandyan lang. Diba? O, yung pamilya walang nandyan. Praise God. Naranasan namin 190. Sabi ko, 190 in a week. 190. Praise God. Mayroong workers, may sasakyan na lalagyan, mga kapatid, ng gasolina. Amen. Kapag ka nag-visit kami sa mga families.
Praise God, 190. Hindi ako kumakain ng saluyot, nakakain ako ng saluyot. Masarap yun. Praise God. You know mga kapatid, dumarating time na laging papaya. Lagyan ng bagoong at sardinas or saluyot. Bagoong okay na yun, di ba? Mga kapatid, naranasan ko yun. Nung nasa Pampanga kami, hindi ko nararanasan yun. Ang ulam namin, amen, tocino, hotdog. Ang gulay namin, pinakbit and pagkagulay lang, mga kapatid. Ampalaya, sitaw, kalabasa, ganon. Amen. And chapsuy, pag chapsuy, special. Amen. Pero yung saluyot, yung bunga ng, ano ba yung mahaba? Hindi ko alam kainin yun. Amen. Yung mga kalkalunay. Tapos yung mga nakukuha spinach sa bukid. Hindi ko alam kainin yun, pero purihin ng Diyos. Amen. Hinahanap-hanap ko ngayon. Amen. Parang ang sarap. Amen. Mga kapatid, talbos ng kamuti. Hindi namin alam kainin before. Pero salamat sa Panginoon. Amen. Ngayon, ang sarap pala. Sa probinsya, marami. Diba? Magtanim ka lang, mga kapatid. Praise God. At pumunta sa ilog, mamingwit. May isda na. Punta ka sa bukid, may rat. May daga. Amen. At meron din yung mga ibon na hinuhuli nila. Just imagine that. Palaka. Ano yung suso? Bisukol. Ang daming pagkain. Praise God. Kaya parang more than enough. Oh, di ba yung gulay, mga kapatid? Now, mga kapatid, bakit nagkaganon? Praise God. What's wrong? Bakit na-deficit? Bakit ano? But this year, bagong pahina, blanco, set a goal. Lord, magkakaroon ako ng breakthrough financially. Praise God, Lord. Yung pangako mo, I will claim it, Lord. I will claim it. I will be the lender and not the borrower. I will be the head and not the tail. Set a goal. Praise God. Hallelujah. Amen. Worshipper, Panginoon, magiging worshipper ako. Amen. Set a goal. And reconnect to God. Palakpakan po natin ng Diyos. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Set a goal. Amen. To be more closer to God. Amen. To become a teacher, to become a preacher, to become a leader, to become a soul winner. Mga kapatid, amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. One more thing. Sorry mga kapatid. Learn from yesterday. Learn from yesterday. Ang sabi mga kapatid ng Romans 12:2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Be transformed. Learn from the past. Learn from yesterday. And every time, mga kapatid, amen, sa aking prayer, sabi, lagi kong sinasabi, Lord, I will never be the same again. Praise God. Ayoko na maging katulad pa ako ng dati. Lord, yung puso ko na matigas, durugin mo yan. Give me a heart of flesh. Amen. A new spirit. Amen. Hallelujah. Kung mga failures ko noon, Lord, alisin mo ako doon. Amen. I want a transformation. Amen. May pagbabago, mga kapatid. Amen. This year, 2024, I want transformation. Amen. A new thing, amen, will be upon me. Amen. The failure, mistake, mga kapatid, amen, ayusin natin. Praise God.
Renew our mind. Renew our spirit. Hallelujah. This next page, amen, ayusin ang dapat ayusin. Renew, transform. Amen. Philippians chapter 4 verse 8, finally, my brethren, whatsoever things that are true, whatsoever things that are honest, whatsoever things that are just, whatsoever things that are pure, whatsoever things that are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Ito ang isipin natin for the renewing of our mind. Praise God. Alisin natin yung mga negative thoughts. Amen. Gawin po natin positive for the transformation. Praise God. Amen. Kung alam mo, mga kapatid, na negative yan, mali yan, huwag na nating i-entertain. Praise God. Huwag na nating entertain. Meron pong nagsabi. Sabi niya, Boss, may sasabihin ako sa iyo. Anong sasabihin mo? Amen? Yan ba ay negatibo? Sabi niya, huwag mo nang sabihin. Yan ba ay nakakasira sa iba? Wala akong panahon dyan. Sabi niya, praise God. Ano yan? Nakaka-discourage ba yan? I don't want to hear it. Praise God. Umalis na lang yung tao. Praise God. Hindi niya alam, mga kapatid, mga kapatid, maaring may sinusumbong siya or kung anong gagawin niya, mga kapatid. Praise God. Pero bago niya tinanggap, yung boss na yon, bago niya tinanggap, mga kapatid, praise God. Kung negatibo, no. Nakaka-discourage ba yan sa akin? No. Praise God. Kung victory pa yan, amen, whatsoever things that are true, honest, lovely, good praise, it will bring praises, mga kapatid. Welcome! Kung nakakasira yan sa iba, mga kapatid, reject it. Amen. Renew our mind. Kailangan may transformation tayo, mga kapatid. Yan ang ilalagay po natin sa new page of our life, mga kapatid. I will never be the same again. Amen. Hindi na ako magiging tool ng kaaway. I want to be a vessel of God. Amen. A vessel of the living God. Amen. Decide for a new things. Amen. Hallelujah. From darkness into marvelous light. Desire for a change. Desire for a change. Ilagay po natin yan. Kaya pagdating natin, mga kapatid, ng 2025, sa end December, mga kapatid, i-renew mo ulit. Yung goal mo, natupad ko ba to? Nagbago ba ako? Amen. Na-transform ba ako? Amen. Ngayon, na-recover ko ba yung mga nakinuha ng kaaway? Ano na ako ngayon, mga kapatid? Amen. May pagmamalaki mo. Wow, Lord. Thank you for the victory. Amen. I have passed. Jesus is coming very soon. Tayo po tayong lahat, mga kapatid. Jesus is coming very soon. And we don't know, amen, when. And this 2024, what lies ahead? What this 2024 brings to the world on in our life. Are you ready? Ready ka ba? Amen, sa pagdating ng Diyos. Or are you ready for all the challenges? Ready ba tayo sa mga challenges na yan? Naharipin natin, mga kapatid. New year, new page. Hallelujah. Let us decide for a better us. Let us decide for a better you, better me. Hallelujah. Jesus, ano ang nais ng Panginoon ngayon? Ano ang nais makita ng Diyos? Hallelujah. Better you and better me. Oh, hallelujah, hallelujah. And for this 2024, amen, to have a good
page of our life for this 2024. Be filled with the Holy Ghost. Kailangan mong mapuspos ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Amen. Kailangan, mga kapatid, ang renewal of the Spirit of God. We need the fire. We need the Holy Ghost. We need anointing. We need empowerment. We need the touch of the Holy Ghost. We need the guidance of the Holy Ghost. Amen. We need the leading of the Holy Ghost. We need the comfort of the Holy Ghost. We need the Holy Ghost to satisfy us. Be filled with the Holy Ghost. Magpahipo ka sa Panginoon ngayon. Hallelujah! Hayaan mong yakapin ka ngayon ng Diyos. Hayaan mong mayakap ka ng Panginoon at pagalingin. Ayusin. Hallelujah! Muli kang itayo ng Diyos. Muli kang palabin ng Panginoon. Oh, hallelujah! Hallelujah! Kung nakaramdam ka ng panghihina, hallelujah, last year, 2023, ngayon, amen, tumakbo ka sa Panginoon at magpalakas ka sa Kanyang presensya. Lord, I don't want to be the same again. Yatarara, hasandayara. I don't want to be the same again. I don't want. I need a change. I want a good page na kapag binasa ako ng ibang tao, makakaramdam sila ng kalakasan. Lord, I want to be an encourager. I want to be a blesser. Oh, hallelujah. Sige, lumapit tayo. Amen. Sa altar. Kung paanong tumakbo si David. Amen. Sa Panginoon. Kung paanong tumawag siya sa Diyos. Gawin natin ito, kapatid. Lumapit ka, Lord. May mga nawala sa akin. May mga ninakaw ang kaaway sa aking buhay. Hindi ako ganito noon.